What's up, mother lovers? Okay, sa wakas, naumpisan ko na nalagyan ng content itong bagong channel ng TPKP dito sa The Comics Man Method. Okay, so sa mga hindi nakakakilala, meron tayong main channel sa @comicsman sa lahat, sa Facebook at sa YouTube, pati sa Spotify. Meron tayong main podcast, yung The Powerful Comics Man Podcast. And this channel is a spin-off, more on politics and solo commentaries ang mga nandito. Pinaghiwalay ko na. I should have done this many years ago. Yun nga lang, gawin natin ngayon. Okay, hindi ko ginawa dati eh. Okay, so this is gonna be the commentary channel for the Powerful Comics Man Podcast. And I am your host, Comics Man Gerald Dorado. And pag-uusapan natin ngayon itong hahabol tayo kasi medyo ilang days na tong balita na to, pero napaka-tindi ng balita nito. Talagang yumanig ito sa buong bansa. 'Di ba? Sa ang misteryo ng pagpanaw ni Yusek Cathy Cabral. Rest in peace. Okay? So there's a lot to be said about this woman, but at the end of the day, she is amongst the dead, and in my book, at least, that warrants a little bit of respect. Okay, we don't want to our dead to be disparaged. Okay, but also we would have to look at things critically as well. Okay, 'di ba? Kasi malaki ang participation ni Yusek Cabral doon sa DPWH, at syempre mataas ang posisyon niya, Yusek siya, and she's been there for 40 plus years na daw, 'di ba? So if there's one person, she's definitely amongst the people who knows the ins and outs, at least most of it, doon sa DPWH. Okay? And 40 years, parang ano pa yun, 80s pa, nandun na siya. Isipin mo yun, di ba? Yun nga lang, ay tarnished ang kanyang legacy dahil siya ay kasangkot sa mga maanumalyang proyekto ng flood control na that subject needs no introduction. Alam natin lahat ng mga nangyari doon sa flood control, kung nakailang rally na tayo tungkol dyan, di ba? And 40 plus years na itong si Yusek Cabral, so probably hindi lang yung mga flood controls ang alam niya, kung meron mamang mga ibang katiwalian, di ba? I think it is rational to assume na hindi lang yun. Malamang madami sa mga kalokohan sa DPWH ang alam, or at least may pinagdaanan nitong si Yusek Cabral. Dahil ang DPWH, mula nung ako ay bata pa lang ako, number one na yan. Number one yan lagi sa mga katiwalian, mga hinayupak na DPWH yan. 'Di ba? Laging number one yan, 'di ba? DPWH, customs, yung ano pa ba? Yung dalawa lagi yung nang naglalaban eh. Customs at DPWH. Pero ngayon balik tayo dito sa pagpanaw ni Yusek Cabral. So, eto ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong resulta ng autopsy? Okay, so inotopsy siya 2 days ago na to.
report sa labi ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Yun. So basically, alam na natin yung storya, 'di ba? Na umakyat siya ng Baguio, tapos may mga may mga weird na instances kasi na mga parte itong kwento na to na parang parang ganun. Makapag ganun ka, 'di ba? Kasi so balikan lang natin. Alam ko madami sa inyo alam niyo na yung nangyari kung paano namatay si Jose Cabral. So umakyat sila ng Baguio kasama ang kanyang driver. Okay, di ko alam kung silang dalawa lang umakyat ng Baguio, pero pumunta sila dun sa hotel na apparently ay pag-aari niya or parang beneficiary owner, parang ganun. Actually hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng beneficiary owner. 'Di ba? Tanungin natin si Grok mamaya. Okay? So, etong si Yusek, pumunta siya dun sa hotel, magre-relax siya. Dumaan siya doon sa parte na doon sa may bangin kung saan siya nahulog or tumalon. Okay? And ang thing pa dito, behind that, dun sa other side, kasi dun sa ilog, yung isang side dun siya nahulog eh. Dun sa kabilang side nun, nandoon yung isa sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH, yung rock netting project na overpriced. 'Di ba? So, medyo may poetic something doon sa eksena na 'yon. So ngayon, according to the driver, umakyat sila doon, tapos nagpaiwan itong si Yusek doon sa may gilid, sa gedli ng ng bangin, 'di ba? Ayan dito yung dashcam footage. Na parang ito kasi may ibang may ibang nag-send na ng tawag dito ng mga videos nila. Ito, nakita nila. Ayan, yan yung sasakyan ni Yusek siguro. Tapos ayun, nakaupo siya. Nagmamasid-masid siya. Yung pagkakaupo naman niya nasa gilid. Hindi naman nakalaylay yung paa niya dun sa doon sa bangin. At saka medyo, if you're gonna ask me, it's weird na nauupo ka dun, 'di ba? Kung ako yung driver, parang sasawayin ko yung boss ko eh. Sabi, boss, ba't huwag ka na dyan umupo? 'Di ba? Gusto mo pahangin, doon tayo sa di ba, saan ba yung doon sa pinakasikat na, basta doon sa bundok, doon sa taas. Viewpoint ata yun, basta doon. Okay? Doon sa may mga merong kabayo, 'di ba, na may kulay ang buhok, 'di ba, doon, 'di ba? So ewan ko, sabagay may mga driver kasi na kung ano lang yung sabihin ng amo nila, oo lang ng oo, hindi nakikipagtalo eh, 'di ba? As of now, tinanong tong driver na to kung kumbaga parang in-interrogate siya, and so far sabi nitong si Interior Secretary ay absuelto siya. So far, parang tingin niya ay nag-suicide talaga tong si Yusek. And ang tanong, but of course, yun ang yung mga conspiratorial minds diyan, hindi basta-basta sila naniniwala dito kasi we all know that Secretary Remulla is part of the BBM administration, 'di ba? So yan yung web kasi ng ng mga kailangan mong i-consider dito sa kaso na to. But then again, the official story right now is
pumunta sila doon, tumambay sila doon sa bangin. Pinaalis sila, sabi nung driver, and kinonfirm nung isang nung isang police. May interview ako nakita yung police. Sinabi niya, sinitan niya nga yung mag-amo doon, tapos pinalipat niya ng parking. Pero pinaiwan yung si Yusek, 'di ba? Delikado pa rin yun eh. Parang ang weird, 'di ba? Ano yun, dahil Yusek siya, no, nagpakilala siguro na Yusek. Yusek ako, pabayaan mo ako dito. Baka ganun. Di ko alam kasi kung typically alam naman nung pulis na bangin yun eh. Malamang alam niyang bangin yun talaga. Malamang nagpapabalik-balik na siya doon, 'di ba? So, alam niya na delikadong umupo doon. Dapat kung ako lang dapat ma'am, hindi bawal pong umupo diyan. Hindi lang yung sasakyan yung papaalisin. Pero siguro dahil baka nga sinabi na na Yusek po ako, parang ganyan. I don't know. Di ko alam kung gano'n ang nangyari. But it's still weird for me that she was allowed to sit there. 'Di ba? And yun, nung umalis tong si Sir Driver, mga 1 oras daw siyang nawala. Nung binalikan niya si Madam, wala na, hindi na niya makita, 'di ba? Tapos fast forward, pumunta siya doon sa hotel, baka bumunda mag-isa doon, 'di ba? Wala. Bumalik siya doon sa bangin, wala pa rin. Madilim na, 'di ba? So ngayon, nagpatulong na siya sa police. And it took them more or less 5 hours daw to finally retrieve the body, 'di ba? So mahaba-haba 'yun. 2 hours daw bago nila nahanap 'di ba? Paano kaya 'yun? Di ba parang pag tumulong ka doon, isa lang naman yung babagsakan mo lang. Ewan ko, hindi naman siya nahulog doon sa ilog para maanod ng tubig eh. Sa pagkakaalam ko, nandoon siya sa gilid eh, 'di ba? But for whatever reason, it took them 2 hours. Baka 2 hours bago sila nakababa. Baka may equipment na kailangan or something. Kaya di sila nakababa agad. Okay, so yun. Confirmed na namatay si Yusek Cabral dahil doon sa pagkakahulog. Okay? Ngayon, ang tinatanong na lang ng mga tao is syempre, napaka kahinahinala ng mga circumstances dito sa pagkamatay ni Yusek, 'di ba? Dahil napakalaki nga ng participation niya ng basically parang bookkeeper siya ng malamang at least yung mga records ng mga usapan, ng mga deals, ng mga projects. I don't know the extent, but I'm certain na malaki ang nalalaman niya sa mga sa mga projects na inuungkat ng gobyerno. And for sure, she knows the parties who are involved and the parties who are most guilty dito sa mga anomalya na to. 'Di ba? So, hindi ko maiwasan na sinong yun, ang kasi right now suicide yung yung main reason or yun yung parang motive na kung bakit siya nahulog, 'di ba? Tumalon siya ng mag-isa. Bakit? So, pwedeng naging depressed na siya, kumbaga parang masyadong binabagabag na yung niya, yung utak niya, maybe guilt also, maybe hindi niya kinaya yung stress, maybe I don't know, there are pressures from all sides ng mga involved dito. Maybe she's being harassed, maybe she's being threatened left and right, and
hindi niya na alam kung anong gagawin, or maybe it's really just the conscience at play, 'di ba? And could it be na yung killer din is pinatay siya, 'di ba? Pinatay siya na may nagtulak sa kanya, o pwede rin kasing na aksidente, 'di ba? Actually, pwede. Yun ang pinaka hassle, pinaka bad trip na scenario, 'di ba? Yung nadulas lang siya. Pero sabi kasi ni Remulla dun sa clip na interview with Karen Davila, yung injuries niya ni Yusek is consistent with somebody who jumped on her own volition. Yung kusang tumalon, kasi parang head first yung pagkakahulog eh. Although pwede ka naman mag-slip tapos head first pa rin yung mauna sa'yo, or pwedeng tumalbog-talbog ka dun. I don't know, baka may ibang tumama pa siya sa ibang bato. Kasi bali-bali daw lahat ng bato eh. 'Di ba? Pero yung pinakang nakapatay sa kanya was yung ulo niya smacked probably to a huge rock, and it smashed her skull. So blunt force trauma na matindi from a 20 to 30 meter fall or 30 or meter ba o feet, basta mataas, 'di ba? So it's talagang tepo ka pag nahulog ka doon. But ang tanong nga is nahulog ba siya or tumalon? Okay? So may iba pang nagsasabi na people need to check her body, her DNA to see kung siya ba talaga 'yon, katawan niya ba talaga 'yon. Pero I think yung etong video na dashcam na na footage na showing na nakaupo siya doon with the testimony of the police man. I think yan parang convinced ako na siya talaga to, na hindi siya patay noong kasi pwedeng ang isang theory is patay na siya tapos hinagis lang siya doon para magmukhang mukhang tumalon, nagpakamatay. Pero I think this video is convincing enough for me. Ito, may reenactment pala. Anong nangyari? Teka, tingnan natin to. Reenactment. Nawala ang cursor ko. Naglalag ang aking ang aking program. Teka. Kala mo. Yan. Sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Okay. Eksklusibo namang nakausap. Tingnan natin yung reenactment. Ang isang residenteng nakakita kay Cabral sa gilid ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. May nakakita na nandun eh. Si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, nagtungo ang PNP Forensic Group sa bangin sa Cannon Road sa Camp 4 Tuba, Benguet, kung saan siya nahulog. Dito noon ang reenactment kung paano natagpuan ang dating DPWH official. Mabusisi rin nilang siniyasat ang mga marking sa pinag-upuan ni Cabral sa gilid ng kalsada. Eksklusibong pwede ko kasing si Rose Pasweek. Kwento niya bago pa man ang insidente, nakitang nakaupo sa gilid ng kalsada sina Cabral at ang driver nito pasado 8:30 ng umaga. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung damit. Alam niyo po. Oo, yun na yun. Ayun, so may araw sa mga motorista ang paghinto ng dating opisyal sa naturang lugar. Pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada,
kung ano, inaano ko, huwag dito kasi ano, baka mahulugan pa kayo ng mga bato, gano'n. Tama. Kahapon lumabas naman ang selfie na ito ng Eto, driver ni di ba? Cabral habang sila'y nasa gilid ng kalsada. Ayon sa DILG, legit ang picture. Yan yung hihinalaan ng mga tao na pwedeng set up daw. Pero tingin ko as weird as it looks, it seems like parang nag-selfie lang talaga sila. Based dun sa mga testimonies. Siguro hindi lang talaga marunong humindi sa amo tong si Pards. Itong si pangalan nung driver niya. Kasi may mga ganun eh. May parang kung ano yung sabihin. As long as wala naman talagang masama, di naman siya pinagnanakaw, mga ganun. Oo lang ng oo, 'di ba? Kumbaga spoiled sa kanya tong tong amo niya. So trip niyang umupo dito. Di sige. Nakuha raw ito sa cellphone ng driver ni Cabral. Ito nga yung huling inupuan ni Yusek Cabral bago siya mahulog dito sa may bangin. Para sa mga katulad niyang may fear of heights o takot sa matataas na lugar, yung simpleng pagsilip pa lang dito ay nakakapangalambot na nga ng tuhod. Yung 20 to 30 meters na taas nito o para sa visualization ng ating mga kapatid ay halos 3 pinagpatong na poste ng kuryente. At pagbagsak nga ay hindi naman agad sa ilog yung kanyang lalapagan kung hindi doon sa mga naglalakihan at matutulis na bato. Grabe. Sa Baguio City naman, pinasok na rin ng NBI 3 ang hotel poste. room kung saan tumuloy si Cabral. Kaugnay ng patuloy na investigasyon, nananawagan ng NBI sa mga motoristang dumaan sa Cannon Road noong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung may dashcam footage raw, ipadala ito sa email ng NBI at makipag-ugnayan para makatulong sa investigasyon. Tama. Pagtitiyak ng NBI, ituturing nilang confidential lahat ng makukuhang impormasyon. Nagbabalita mula sa front. Okay, hindi naman sinabi yung yung reenactment. Okay, so bumaba sila, nag-rap, ewan ko. Ano yung nire-enact nyo? Ano ba yan? Ano ba yan? Anyway, so hindi ko alam kung anong significance ng reenactment. Basta para makuha yung bangkay. Siguro nag-check sila ng mga ibang doon, forensic stuff. Baka may na-miss sila or something, I don't know. But sa bagay, hindi naman syempre kung ano man yung nalaman nila doon, hindi naman yun lahat i-release sa public kung tingin nila ay parang makaka-compromise doon sa investigation, 'di ba? So let's just hope na okay yung naging fruitful yung kanilang ginawang pagre-reenact. Okay? But ang isa pang sinasabi naman is dito sa mga sa mga friends ko na nakausap tungkol dito. Maaring kung kasi meron pang ibang meron pang ibang mga fringe. Konti lang naman 'to. Mga parang CIA daw, pinapatay daw sa CIA, 'di ba? Kasi parang ang target nitong si Yusek, isa sa mga ginawa niya is parang nadiin sina Pulong dun sa 51 billion na ano ba yung niya? Insertion ba yun? Pati si BBM kasama rin yun 'di ba? So hindi mo alam kung sino yung nagpatira sa kanya kung pinatay siya, 'di ba? Kung pinatay siya lang, kung 'di ba? So maaring ang mga culprit would be anyone from the contractors to the tawag doon, yung mga district engineer, 'di ba? To the president himself, to the vice president, mga Duterte, mga Marcos, si Romualdez, 'di ba? Or kung sino pang iba na maaring ma-implicate na takot na mabunyag ang mga kalokohan nila dahil pag nagsalita si Yusek Cabral.
'di ba? So, maaring isa sa mga 'to ang nagte-threaten sa dito kay Yusek, tapos sinasabi niya na parang, o sige, para matapos na yung problema mo, magpaano ka na lang, magpakamatay ka na lang. Parang ganun. Kumbaga, otherwise, madadama yung, baka may blackmail na involved. Kasi, yung ibang yung pamilya niya, it may be nothing, pero syempre, parang to the public, hindi mo may iwasan yung iba na mag-isip na parang, bakit ayaw nyo magpa-autopsy, 'di ba? So, kukwestiyonin yun eh. And I don't know. Hindi natin alam kung ano talaga. But speculations are floating around. Bakit ba ikaw ang nandyan? Sino ka ba? Los Santos po ang kasanggasang maghahatid ng O, sumagot ka pa. sa may alam at may pakialam. Para Anyway, tuloy na makabuluhang balitaan. etong si it's tragic kasi sabi nga ni Senator Lacson, napakalaki ng maitutulong sa investigation nitong si Yusek Cabral, and it's all gone now, 'di ba? Kasi I don't know, maybe either she got really depressed, either she got really scared, either she got really guilty, or yung konsensya niya hindi niya maatim, or fearing what could happen, 'di ba, about her image, 'di ba, about what's in store for her kapag nalaman ng mga tao yung involvement niya. I mean, maybe the shame would be tremendous. I don't know kung anong klaseng lifestyle ang meron itong si Yusek Cabral, pero parang part owner siya ng nung hotel eh, 'di ba? Teka. May sinabi kasi si pangalan nun, si Secretary Remulla na beneficiary owner daw. Tanungin natin kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko gets kung ano yung beneficiary owner eh. Nung hotel, it's a 200 bedroom hotel. Ang estimate ni Secretary Remulla is parang it may be about 700 million pesos. So, tanungin natin si Grok. What does it mean when you say you are the beneficiary owner of something? It means you're the person who ultimately owns or benefits from something, like a property or account. No one else has a superior claim. Like if you're named in a trust or insurance policy, you're the beneficiary owner. Why are you asking? Something specific come up? Okay. So, siya may-ari. Siya may-ari ng hotel. Yun ang sinabi niya dun sa isang di ko sure. Doon ko lang sa tawag dito, sa interview niya with Karen Davila, doon ko lang narinig yun, na beneficiary owner siya. Pero parang nagsalin-salin ng owners yung hotel na yun. Actually, nakapunta na kami doon eh. Tapos, teka, tanungin natin gaano ba kayaman si from what is available to the public, how wealthy is the former Undersecretary Catalina Cabral of DPWH in the Philippines? Oh. From what's publicly available right now,
There's no released or reported figure for her official SA net worth. Like, no specific numbers from her statement of assets, liabilities, and net worth have popped up in news or government sites. Wealth. That's all that's out today. Oh, had there been a lifestyle check on her? Топотичном доступе на сегодняшнем дне формального What the hell? Bakit naging Russian? Okay, so seems like walang ano. I'd like to know, malay mo sobrang yaman pala talaga nitong si Yusek Cabral. Kasi yung hindi naman ako magtataka kung sobrang yaman nito kasi yung mga sina Bryce Hernandez nga mga naka-Ferrari, mga nayupak na yun, 'di ba? Mga naka Maserati 'di ba? So what more kung Yusek ka na? And dun sa pangalan nito, sa kotse niya, yung van mukhang top of the line na mukhang maganda yung van niya 'di ba? Nasaan ba yung van niya? Di ko alam kung anong klaseng van to. Pero it looks like it's a very nice van. Parang parang Hyundai na tingnan na natin. Ano ba yung sasakyan niya? Di ko masyadong alam yung mga van ngayon Pero hindi siya yung hindi siya yung mga regular na pang pang Eto. Parang Hyundai nga. Ano ba 'to? Medyo hindi pala siya van, siya? Parang SUV. And tingnan natin, ano ba 'yan? Mitsubishi ba 'to? Ano ba 'to? Di ko alam. Di ko kabisado kung anong kotse to. Pero mukhang hindi naman pala super tawag doon yung luxury car. Ngayon I'm interested to know what kind of lifestyle na meron itong si Yusek Cabral noong siya ay nabubuhay pa. Okay, so this is a developing story. Meron pang isang meron pang isang conspiracy theory, Mossad daw. Mossad, yun yung parang CIA ng Israel. Tapos, ang weird doon, ang mga nagpapalaganap daw noon ay mga DDS, 'di ba? Na parang pineflex nila na pinoprotektahan daw ng ng Israel ang mga Duterte, 'di ba? Pero I don't know, pero malamang hindi yun, 'di ba? Right now until proven otherwise, I think mukhang tumalon nga. Ang tanong bakit siya tumalon? Was she coerced to jump or did she do it in her own volition? Or mukhang mukhang tumalon talaga siya. And either way, it is a tragedy, and I don't know if justice needs to be done. Of course it needs to be done. May justice be served na lang. And I don't know, she did what she did. She chose her path, and ultimately wala na tayong magagawa, 'di ba? Sayang kasi she probably could have been a state witness, or I don't know.
But hopefully, she's left enough na mga bagay, mga documents, mga texts, or whatever to ultimately help her speak up beyond the grave. 'Di ba? Kasi it doesn't mean naman na yung mga documents nandyan pa rin yan. And sana lang hindi ayusin ng mga iimbestiga. But then again, syempre, di mo alam kung wala nang tiwala ang mga tao 'di ba? But at the end of the day, we will still have no other choice but to eventually trust. Of course, it will depend on how convincing yung magiging resulta nitong mga gagawin nila dito. But by God's grace, magkaroon ng hustisya sa Pilipinas. Okay? So, yun lang. Tapusin natin to. Paalam.